Una sa lahat, eroplano sumabog at nasunog sa runway ng airport sa Tokyo, Japan. Nakasalpukan niya ng isa pang aircraft na Japan Coast Guard. 5 ang patay. Ang buong detalye kaugnay niyan, alamin maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Pamasahe, posible raw magdoble kapag natuloy ang PUV modernization. Pati mga ruta ng jeep baka raw mabawasan ayon sa isang grupo. Kabi-kabilang disgrasya sa kalsada, 2 ang patay sa magkahiwalay na banggaan ng mga motorsiklo. Habang 8 naman ang sugatan sa magkaibaring aksidente ng mga lasing na driver. Mga pera at alahas sinimot na mga magnanakaw na dumaan sa underground ng mall sa Misamis Occidental. Nagkaasaran hanggang sa nagkapikunan at tuluyang nagrambulan ang grupo ng mga kabataan sa Davao City. Lalaking nagpapa-autograph lang daw biglang sinaksak sa lieg ang opposition leader ng South Korea na matulog na kakandidatong presidente. At ang pasilip sa Netflix teaser ng Gyeongsong Creature featuring Maha Salvador. Hindi pa man nag-iinit ang 2024, kabi-kabilang disgrasya na agad ang sumalubong. Sa magkakahiwalay na aksidente, 2 ang patay sa banggaan ng mga motorsiklo habang 8 ang sugatan dahil naman sa mga lasing na driver. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Lasing pa ata to, lasing, kaya uniforme pa, MMDA, lasing. Pilit itinatabi ng lalaking ito na nakasuot ng uniforme ng MMDA enforcer ang kanyang motor sa EDSA busway sa Main Avenue, Quezon City. Alauna ng madaling araw noong December 26. Ang rider hinihinalang lasing dahil hirap balansin ang sarili. Bago yan, nakabangga pa siya ng 2 pasahero na bumababa ng bus. Tumanggi siyang ibigay ang lisensya sa mga responding tauhan ng Philippine Coast Guard. Sir, pwede ba magsalita ako? Pwede ba magsalita? Diretso kasi ako dyan. Akala ko kasi wala nang tao pumunta rito. Tukoy na ng MMDA ang umano'y lasing na enforcer pero hindi muna siya pinangalanan habang gumugulong ang investigasyon. Sinuspindi na siya sa trabaho. Sa Ilocos Sur, dead on arrival sa ospital ang isang rider matapos makabanggaan ang isa pang motor sa barangay Puro Magsingal kahapon. Kinilala ang biktimang si Mark Janel Otab, sugatan ng isa pang rider. Napag-alaman namang lasing sila pareho, wala ring ilaw ang parehong motor. Patay rin ang isang angkas na babae sa banggaan ng 2 motor sa La Paz, Abra kahapon. 4 ang sugatan kabilang ang 2 rider at isa pang angkas. Habang sa Talisay City, Cebu, sapul sa CCTV ang puting SUV na matulin ang takbo sa Enbacaso Avenue madaling araw kahapon. Maya-maya pa sumalpok ito sa Center Island. Hindi nakita sa video pero ayon sa mga nakakita, nagpaikot-ikot ang SUV hanggang sa tumagilid at sumadsad sa kalsada. Nagkalat sa daan ang mga bubog ng salamin ng sasakyan. Natanggal din ang gulong nito. Sugatan ang mga sakay ng SUV at dinala sa ospital. Base sa investigasyon, mag-a-outing sana ang 6 na magkakaibigang sakay ng SUV para mag-celebrate ng New Year. Posible raw nakainom ang driver lalo't may nakitang isang bote ng alak sa loob ng sasakyan. No comment ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Dobleng taas pasahe at bawas ruta. Ganyan daw ang posibleng mangyari kapag umarangkada na ang mga modern jeepney. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mas nahirapan sumakay ngayon ang commuter na si Jason Fularon mula Philcoa hanggang Cubao. Kung dati agad siya nakakapara ng jeep. Kanina, inabot siya ng halos 15 minuto. Mas mahirap, siyempre. Hindi na kagaya ng araw na maluwag. Madaling sumakay. Ang ilang tsuper na hindi sumali sa kooperatiba, hindi na bumiyahe. Kahit hanggang January 31 pa sila pinayagang mamasada. Pagtuntong kasi ng Pebrero,
Yung mga nag-consolidate lang na PUV operator at driver ang makakabiyahe. Ayon sa piston, sa humigit kumulang 55,000 jeepney sa Metro Manila, nasa 20,000 lang ang nag-consolidate. Kaya naman, mas malaking kalbaryo raw ang haharapin ng mga commuter sa susunod na buwan. At ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kapag maraming jeep ang nawala, magre-resulta ito sa mas mahal na pasahe. Posible raw na nasa 10 hanggang 11 pesos ang idaragdag sa kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa jeep. Para mabawi ang kanilang dagdag na gastusin sa mga makabagong jeepney, sa kuryente, kung electric jeep siya, yung maintenance, mas mahal na maintenance sa mga bagong jeep, yung garahe na nire-require ng batas, yung consolidation fees. Mas tataas pa raw ang pasahe pagkatapos ng 3 hanggang 5 taon. Isa pang ipinunto ng Ibon Foundation ay ang posibilidad na kumonti ang ruta. Meron daw kasi mga ruta na malaki ang kita at meron naman ruta na matumal. Ang tanong, sinong operator ang gugustuhing mamasada sa rutang maliit ang kita? Ako, negosyo yan, hindi na uubre sa kanila yung mababang kita. Kaya malamang kaysa hindi, yung mga ruta na di gaanong kalaki ang kita, yung pagbabawal na yung may individual na operator, walang papasok ng mga negosyo dyan. Kabilang sa mga tsuper na posibleng hindi na makabiyahe sa Pebrero, si Mang Sani na pumapasada sa rutang MCU Divisoria. Parang hirap na rin maghanap ng trabaho ngayon pagka may edad na eh. Bahala na. Ang pisto naman, humihiling sa pamahalaan na muling i-extend ang deadline ng consolidation hanggang makapagdesisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang ibasura ang PUV Modernization Program. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na final na talaga ang January 31 deadline. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nang dahil umano sa Quitis, magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa Valenzuela at Dagupan. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sa halip na masayang selebrasyon, sa pag-apula ng sunog, sinalubong ng ilang residente sa Barangay Mayombo, Dagupan City ang bagong taon. Nagliyab ang bahay at negosyong junk shop ng pamilya Verdijo eksaktong pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. Tila hinahabol ng mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil mabilis itong gumagapang. Karamihan kasi sa materyales sa bodega at bahay, madaling masunog. Nakaligtas naman ang pamilya pero patay ang 3 nilang aso. Wala rin silang naisalbang gamit. Inabot din ng 2 oras bago naapula ang sunog na hinala ng mga residente dahil sa sinindihang Quitis. Pero di pa yan kinukumpirma ng Bureau of Fire Protection. Kalunos-lunos din ang pagsalubong ng bagong taon ng mga taga-barangay Arcong Bato sa Valenzuela City. Kasabay ng putukan ang pagliliyab ng kanilang tahanan. Ayon sa may-ari ng bahay na si Rolando, kalalabas niya lang ng bahay nang magkasunog. Napatakbo raw siya pabalik para sa klolohan ng mga kasama niya. Pinahalo ko po yung dialysis kasi nasa loob yung kumpare ko. Sabi niya, pare, paluin mo yan para hindi na... Parang mag-cost kasi papasok pa yung apoy. Nakikita ko hinampas ko. Sugatan ng kaliwang kamay ni Brillo. Dahil naman sa bayanihan ng mga residente, naupulang sunog makalipas ang 20 minuto. Ayon sa kapitan ng barangay, may nagsindi daw hong Quitis. Din ang binagsakan yung bubong na gawa ho sa tarpaulin kasi, kaya doon nagmula ang sunog. Inaalam pa kung sino ang nagsindi ng paputok. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nanonood lang ng fireworks display ang ilan sa mga bigla na lang tinamaan ng ligaw na bala. Kabilang sila sa mahigit 400 sugatan dahil sa stray bullet at paputok. Ang ilang insidente nasa pool sa video. Nasa Frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bahala, bay. Ha? Bahala. Nagulanta ang pamilya Saraudin habang sinasalubo ang New Year sa labas sa kanilang bahay sa Maco, Davao de Oro. Tinamaan ng ligaw na bala sa likod ang kaanak nilang si Louie. May tumamang malaking bala sa balikat ko. Akala ko na makabato rin yung mga kapitbahay namin. Naisugod naman siya sa ospital at agarang nagamot. Pero hindi natukoy kung sino ang nagbabatok ng barel. Sa Antipolo City, Rizal naman, sa pool sa CCTV, ang biglang pamimalipit sa sakit ni Joan Jimenez. Tinamaan din siya ng ligaw na bala habang naghihintay na fireworks display. Yung balikat ko is bumaba na siya gumanon na ako. Sabi ko, ay, aray ko, ang sakit, sabi ko. Tapos lumapit na po ako sa tito ko, pinacheck ko po. Tapos nakita po nila na, natamaan ako ng bala, butas po yung sa may likod ko. Sa braso ang tama ng bala ni Joan. Nakuha na ang slug nito na isinasa ilalim sa ballistic examination para matukoy kung sino ang may-ari ng armas.
Maging ang isang pare sa barangay Erisan, Baguio City, biktima rin ng stray bullet. Gaya ng ibang biktima, nanonood lang siya ng fireworks display ng matamaan. Sana ko lang na galing sa mga ng mga fireworks. And then habang kinakap ko yung sludge, tapos nagiging madulas na yung damit, may fluid yung dugo na pala doon. Hinahanap na rin ang may sala sa insidente. Ayon sa Philippine National Police, 12 ang mga sugatan sa bansa matapos tamaan ng ligaw na bala nitong selebrasyon ng bagong taon. Naikipag-ugnayan na raw ang Department of Health sa PNP pero sa datos ng DOH, isa pa lang ang kumpirmadong biktima ng stray bullet. 23-year-old na lalaki siya mula Davao Region na tinamaan sa likod. Kasama siya sa 212 na mga nasaktan dahil sa ligaw na bala at paputok nitong magdamag ayon sa DOH. Suma total, 443 na ang bilang ng mga nasaktan. Pinakamataas ito mula noong 2019. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Lima ang patay sa salpukan ng eroplano sa Japan. Nasa pulpa sa video ang pagsabog at pagliyab ng eroplanong mahigit 300 ang sakay. Yan at iba pa sa report ni Marlene Alcaide. Sa runway na ito kanina sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan, bigla na lang sumabog at nagliyab ang kalalanding lang na eroplano galing Hokkaido. Pati ang dinaanan nito, nag-apoy rin. Sa video na ito, kitang-kita ang lakas ng lagablab. Mabilis namang rumisponde ang mga bumbero. Bukod sa labas, may sunog rin sa loob mismo ng eroplano at makikita ang apoy sa bintana. Mahigit 300 ang sakay niyan at sa kabutihang palad ay nailikas agad sila. Ayon sa mga otoridad, posibleng sumabog ang eroplano matapos sumalpok sa isa pang aircraft ng Japan Coast Guard. 5 miyembro nito ang namatay, bagamat nakaligtas ang kapitan. Inaalam na rin kung may Pilipinong nadamay. Dahil sa nangyari, naudlot ang isang flight ng Philippine Airlines mula Manila papuntang Haneda Airport dahil sa temporary closure doon. Ang pagsabog at pagkasunog ng eroplano nangyari isang araw lang matapos yanigin ng lindol ang Japan. Kitang-kita sa aerial video na ito ang lawak ng pinsala ng magnitude 7.6 na lindol na sinundan pa ng sunog. Maraming bahay rin ang nawasak at napitpit ang ilang sasakyan. Nag-iwan din ng lindol ng malalaking bitak sa kalsada. Pansamantala munang nananatili sa mga evacuation center ang mga apektadong residente. Pansamantala ring nakatira sa City Hall ang nasa 35 Pilipino roon. Sabi ni Philippine Ambassador to Japan Maylene Albano, nasa 1,300 ang Pinoy na nasa Ishikawa Prefecture. Ligtas silang lahat. Ang Japan naman po, ready po sila kasi meron po silang mga evacuation centers. So yun po ang initial advice, yung pwedeng makalipat dun sa possible tsunami-affected areas, pinalipat po nila. Sa isang social media post, ipinaabot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakikiramay ng bansa sa lindol sa Japan sa mismong New Year's Day. Sabi ng Pangulo, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Japanese government para masigurong mananatiling ligtas ang mga kababayan natin sa Japan. Nag-alok na rin umano ang Pilipinas ng tulong sa Japan sa kahit anong paraan. Para naman sa mga pamilya at OFW sa Japan na nangangailangan ng tulong, pwede kayong tumawag sa DMW OWA Japan Help Desk at hotline na naka-flash sa TV ng inyong screen. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Wala nang makukuhang benepisyo mula sa Makati City Yellow Card at Blue Card ang libo-libong residente ng 10 Embo Barangay na sakop na ng Taguig. Ibig pong sabihin, wala nang libreng gamot at mas mahal na ang babayaran sa ospital ng Makati. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakaratay ang 68-year-old na pasyenteng si Aling Celsa. Na-stroke siya nung nakaraang buwan kaya hindi makapagsalita ngayon. Taga-barangay West Trembo si Aling Celsa bilang dating taga Makati City, Yellow Card at Blue Card holder siya.
Ang mga card na yan ang tila nagdurugtong ng buhay ni Aling Celsa dahil nalilibre nito ang 3 beses niyang dialysis kada linggo. Pero ang benepisyong yan mawawala kay Aling Celsa. Inanunsyo na ng Makati City na simula nitong January 1, invalid na ang mga yellow at blue card ng mga residente sa Embo Barangays na dating sakop ng Makati City pero hawak na ng Taguig ngayon. Kaya naman ang apo ni Aling Celsa na si Alexis hindi malaman ngayon kung saan kukuha ng pampagamot. Nang hinayang din po kasi yun na lang din yung ni mama eh. Kumbaga kapag wala nang problemahin gagastusin kapag pupunta sa ospital. Ngayon puro gastos na ako tutuusin kapag ilalakad na ulit siya mga dialysis niya. Kapag ginamit ang yellow card sa Ospital ng Makati o OSMAC, ang 5,000 pesos pababa na hospital bill magiging libre na lang. Kung lalampas naman sa 5,000 pesos ang bill ng yellow card holder, 500 pesos lang ang babayaran kahit pa umabot sa milyon ang hospital bill. Bukod pa riyan, kapag may yellow card, meron ding access sa libreng gamot kabilang ang pang-maintenance sa alta presyon, diabetes at iba pang sakit. Kaya ngayong invalid na ang yellow card ni Aling Celsa, kailangan na nilang dumiskarte para maipagpatuloy ang kanyang dialysis pati mga maintenance na gamot. Yellow card pa lang yan may blue card pa. Ang blue card ng Makati City may katumbas na taunang cash incentives. Naglalaro ito sa 3,000 piso hanggang 10,000 piso, depende sa edad. Bukod dyan, meron pang libreng movie, may pa-birthday cake, grocery items at sagot din ang maintenance medicine. Sa dami ng benepisyong mawawala, maraming nakatira sa mga Embo Barangay ang nag-aalala. Ang Barangay Health Center nga ng West Rembo, sarado ngayon dahil naghihintay pa ng utos mula sa Taguig. We're still waiting sa coordination po ng City of Taguig kung ano po ang magiging designation ng mga bagong health centers since hindi nga po magagamit yung mga health centers na pagmamayari ng lungsod ng Makati. Wala pang bagong tugon ang Taguig pero kahit wala silang pa-cake, meron naman silang pa-birthday cash gift na kapareho rin ang binibigay ng Makati City. Meron ding Center for the Elderly ang Taguig na bukas sa mga senior mula sa Embo Barangays. Isa itong pasilidad na merong therapy pool, clinic, sauna at massage room, mini theater, multi-purpose hall, recreational area at rooftop garden. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Inilabas ng Pag-asa ang listahan ng mga pangalang ibibigay sa mga bagyong mabubuo o papasok sa bansa ngayong 2024. 25 pangalan ito per letter sa alphabet. 2020 huling ginamit ang mga ito dahil iniikot ng Pag-asa ang 4 nilang set of local names para sa mga masama o sama ng panahon. Pero may 4 na bagong pangalan ngayong taon. Ito ang Aghon, Kirubin, Romina at Upang. Pinalitan nito ang Ambo, Quinta, Rolly at Ulysses. Nire-retiro o hindi na ginagamit ang pangalan ng bagyo kung may 300 nasawi at higit 1 bilyong piso ang pinsala. May 10 extra pang pangalan sakaling lumagpas sa alphabet ang dami ng bagyong papasok o mabubuo sa bansa. Ngayong Enero, isang bagyo lang ang posibleng makaapekto sa bansa o baka wala pa. Magiging maulan naman sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa Cagayan at Apayao. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila. Dulot po ito ng epekto ng amihan, gayon din ang easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean. Susunod, pati ATM machine sinira sa loob ng isang mall saka ninakaw ang laman nitong cash sa Misamis Occidental. Grupo ng mga kabataang nag-aasaran sa Davao City na uwi sa Rambulan. At Backstreet Boys, AJ McLean at kanyang misis tinuldukan na ang kanilang 12-year marriage. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Pati ATM sa loob ng isang mall sa Ozamis City sa Misamis Occidental, winasak ng mga magnanakaw para makuha ang lamang pera. Ang mga kawatan naghukay at dumaan sa underground. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nilooban ng mga magnanakaw ang mall na ito sa Ozamis City sa Misamis Occidental. Sa butas na ito sa food court lumusot ang mga kawatan. Pagpasok sa mall, sinira nila ang ATM na ito at ninakaw ang laman nitong pera. Pinunterya din ang 2 jewelry store ng mall. Binutasan ang sliding door ng isa sa jewelry store. Binasag naman ang glass wall ng isa pang tindahan.
Binuksan ang mga vault at nilima sa mga alahas at pera. Hindi patukoy kung magkano ang halaga ng mga ninakaw. Ayon sa pulisya, naghukay ang mga suspect papunta sa food court kung saan sila nagbutas. Mayroon kasi na-discover na butas, ma'am, na nagko-connect doon sa drainage sa Puntang Gaisano tsaka doon sa may nearby na peryahan. Yung sa loob po kasi wala po talagang security. Meron lang po silang 2 gwardiya, ma'am, which is nasa labas lang po ng vicinity. Nahuli sa follow-up ng mga pulis ang 4 na suspect. Hindi muna inilabas sa kanilang pangalan habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nag-asaran hanggang sa nagkapikunan at humantong sa rambulan ng mga kabataan sa Davao City. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa viral video na ito, makikitang nagkakagulo ang grupo ng kabataang ito sa kalsada sa Barangay Matina Crossing sa Davao City sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Maya-maya, sinuntok ng binatilong nakaitim ang isa pang binata. Lalong nagkagulo nang biglang may nambato. Dito na nagsimula ang rambulan. Ayon sa pamunuan ng barangay, nagkantsawan daw ang mga menor de edad na nauwi sa pikunan. Nag-celebrate ang mga taon man maingay, sumasayaw. Hanggang sa nangyari doon yung nagrambol, parang nagselos ng isang grupo, parang away bata lang, tapos nagtapo ng bato. So hanggang sumali na yung mga matatanda, mga parents, hanggang lumaki yung away. Depensa ng isa sa mga nahuli, umawat lang daw siya sa gulo. May nanuntok raw sa kanyang mukha, kaya siya gumanti. Nagtapon sila ng mga bato, kaya sinuway namin. Hindi sila nakinig, kaya sinita na naman namin. Doon na nagkarambulan. Ang dami nila, umawat lang ako, pagkatapos ay sinuntok nila ako. Kaya uminit ang ulo ko at sinuntok ko rin sila. Sa uli, nag-aregluhan sa barangay ang pamilya ng mga sangkot sa rambulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pasintabi po dahil sensitibong video ang susunod naming ire-report. Biglang sinaksak sa lieg ang opposition leader ng South Korea na si Lee Jae-myung. Nagkunwari pang supporter ang suspect. Narito ang report ni Brian Basa. Napalilibutan pa ng maraming bodyguard ang South Korean opposition leader na ito na si Lee Jae-myung habang nasa isang event sa Busan. Pero maya-maya, lumapit ang isang ito kay Lee at sinaksak sa leeg ang opposition leader. Sa isa pang video na ito, bumagsak si Lee matapos siyang saksakin. Agad namang tinakpan ng panyo ang duguan niyang leeg. Dahil gitgitan at maraming tao sa paligid, agad ding nahuli ang 67 anyos na lalaking nanaksak. May suot pa itong paper crown na may pangalan ni Lee. Ayon sa mga pulis, humingi raw ito ng autograph sa opposition leader bago manaksak. Inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen. Ligtas naman si Lee at nailipat na rin sa isang ospital sa Seoul. Si Lee Jae-myung ang pinuno ng main opposition ng South Korea ng Democratic Party. Natalo siya ng 2022 presidential election sa conservative president na si Yoon Suk-yeol. Pero ayon sa ilang ulat, matunog ang pangalan ni Lee sa darating na parliamentary election sa Abril. Ang halalang ito ang posibleng magdidikta ng mga susunod na galaw ng South Korea sa tumitinding tensyon sa North Korea. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Emosyonal na ni-reveal ng actress na si Empress Shock na nakunan siya bago matapos ang 2023. Sa kanyang Instagram post, 2 raw sana ang ine-expect nilang anak base sa ultrasound picture na ito noong November. Pero 2 beses din nakunan si Empress. Kaya caption ng actress, "This year, we would have been a family of 4 or even 5. Sa kabila nito, nagpasalamat si Empress sa asawa niyang si Vino Gingona sa pagtitiyak nito na maayos ang pakiramdam ng actress. Sapat na rin daw na nasa tabi nila ang isa't isa. Thankful din si Empress sa kanilang pamilya na nagmahal at nag-alaga sa kanila. March 2021 na magpakasal sina Empress at Vino. May anak na rin sila na si Atalia. After 12 years, naghiwalay na rin sina Backstreet Boys singer AJ McLean at actress na si Rochelle Caridis. Inanunsyo nila ito pareho sa kanilang Instagram sa isang joint statement. Hiwalay na raw sila ng mahigit 1 taon at umasa pa na baka
magka-second chance pero napagdesisyonan din nilang maghiwalay na with deep love and respect. Sa ngayon, focus daw muna sila sa pag-move forward. 2011 nang ikasal sina AJ at Rochelle. March last year naman nang i-anunsyo nila ang kanilang temporary separation. May dalawa na rin silang anak na babae na sina Elliot at Lyric. Susunod, kotse. Inararo ang mga sibilyan at pulis sa New York City. 8 ang sugatan. Ang literal na out of this world na New Year celebration ng mga astronaut. At Maha Salvador, merong pamatay na linya sa Netflix teaser ng Korean series na Gyeongsong Creature. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sa gitna ng giyera ng Israel at Hamas, nadiskubre na nagpapanggap na sibilyan ng ilang miyembro ng Hamas. Sinadya raw yan para mas makalapit sa mga tangke ng Israel. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Mon Gualvez. Aakalain mong sibilyan lamang ang lalaking ito, pero sundalo pala siya ng Hamas na may dalang RPG anti-tank missile na nakabalot sa kumot. Nagpapanggap na sibilyan ng ilang Hamas para pasabugin ng mga military tank ng Israel. Nadiskubre yan matapos ma-recover ang isang body cam mula sa napatay na Hamas fighter. Makikitang nagpapasalamat pa sa Diyos ang mga Hamas. Alhamdulillah, Rabbna akramna bi'idhnillah azza wa jalla. Damarna 3 aliyat. Fajjarna tafjir kamil bi'idhnillah. Tinutukan ng baril sa kapinadapa at pinagtatadyakan ng Israeli soldiers ang isang Palestinian gasoline boy sa West Bank. Ayon sa Palestinian, lagi raw siyang sinasaktan kapag nire-raid ng mga Israeli ang gasolinahang malapit lamang sa kanilang kampo. Iniimbestigahan raw ito ng Israeli Defense Forces. Labag daw kasi ito sa kanilang military values. Halos araw-araw namang may namamatay sa Gaza dahil sa patuloy na mga airstrike ng Israel. Sa gitna ng digmaan, ang wish daw ng 11 anyos na babaeng si Layan, hindi siya mapabilang sa mga namamatay ngayong 2024. عام 24 انه انا ما اموتش لا في حمام ولا في اكل ولا في شرب. Sa Manhattan, New York sa Amerika, 8 ang sugatan kabilang ang 3 pulis matapos araruhin ng isang sasakyan ang ilang police vehicle at mga sibilyan. Ilang oras lamang yan matapos ang New Year celebration. Tinangkaraw takasan ng driver ang mga pulis matapos siyang sitahin nang makaalitan ng isa pang motorista. Naharap sa patong-patong na kaso ang driver. Nagmistula namang ilog ang Brisbane sa Australia dahil sa mga pagbaha matapos ang malakas na ulan. Sa ilang lugar, lagpas bewang na ang baha. Pinalilikas na mga residente sa marataas na lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kapag binato ka ng itlog, sabuyan mo ng harina. Ganyan ang kakaibang giyera sa Espanya. Bakbakan kung bakbakan ang mga kalahok sa bayang ito ng Ibi. May mga naka-full military gear pa kahit ang kanilang armas, itlog at harina lang naman. Hindi po yan totoong gera ha, kundi bahagi ng 2 siglo ng pista na kung tawagi, Els Enfarinats. Ang ibig sabihin yan, silang mga balot ng harina. 2 grupo ang naglalaban dyan at ang matatalo bukod sa balot na ng harina at naliligo sa itlog, aba, magmumulta pa. Ang perang malilikom, idodonate sa isang charity. Literal naman na out of this world ang selebrasyon ng mga astronaut sa pagpasok ng 2024. Kabilang kasi sa kanilang pinagsaluhan ang gulay na cherry tomato na tinanim at pinatubo sa loob mismo ng kanilang spaceship. Solve na solve ang mga space media noche dahil ang mga astronaut may baon ding kanin, noodles, dumpling at ice cake. Oktubre na nakaraang taon ang ipadala ng China ang 3 astronaut sa Tiangong Space Station para sa isang mission. Mula nang dumating sa space, sinimula na raw nilang magtanim ng mga cherry tomato. Sa Abril ang balik ng 3 astronaut sa Earth. Abangan, Imagination host Maha Salvador naki-join sa hit Korean series na Gyeongsong Creature. At mga mali-maling New Year balloon kinaaliwan online.
Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nauwi sa pamamaril at pagpatay ang away lupa ng isang mag-anak sa Tayabas, Quezon. Base sa investigasyon, katatapos lang nag-inuman ng suspect na si Armando Ormacido at 5 pa nilang kaanak nang sugurin nila ang bahay ng nakababata niyang kapatid na si Elhelito. Nagtalo sila. Matapos yan, pinagbabaril daw ng grupo ni Armando ang kanyang kapatid at 2 nitong anak. Nasawi si Elhelito at isa niyang anak habang nasugatan ng isa pa. Arestado naman ang 5 sangkot sa pamamaril kabilang na si Armando. Hawak na sila ng Tayabas Police at mahaharap sa reklamong murder at frustrated murder. Patay ang isang pulis sa Davao del Sur matapos aksidenteng mabaril ang sarili sa ulo habang nililinis ang kanyang baril. Naliligo sa sariling dugo ang pulis nang abutan sa loob ng kanyang kwarto sa barangay Mabuhay, Bansalan, mag-aalauna ng madaling araw kahapon. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Kinilala siyang si Patrolman Janel Salip Pepito. Ayon sa ina ni Pepito, nakita niya ang anak na papasok sa kwarto habang nililinis ang baril. Ilang minuto pa, nakarinig siya ng isang putok ng baril. Nang buksan ang kwarto, doon na tumambad ang anak na wala ng buhay. Nakaburol na ang bangkay ng pulis habang hinihintay ang autopsy report. Trending si Imagination host Maha Salvador dahil sa role nito sa Netflix teaser na Gyeongsong Creature. Sa post sa Netflix, tampok sa teaser photo si Maha bilang pasyente sa Onsong Hospital na mapapanood sa serye. Caption dyan ng Netflix, "This patient said, wag ako." Hango ito sa famous line ni Maha sa dati niyang serye na Wildflower. Bukas ilalabas sa Netflix ang teaser na tampok si Maha. Bago yan, umaten pa si Maha sa event ng Gyeongsong Creature sa Bangkok, Thailand. Nag-trending ang group picture na ito sa naturang event kung saan magkatabi si Maha at ang bida ng serye na si Park Seo-joon. Napapanood na ang part 1 ng Gyeongsong Creature sa Netflix. Sa Friday naman na ilalabas ang part 2 nito. Nalampasan na ng kita ng Metro Manila Film Festival 2023 ang kinita ng pista noong nakaraang taon. Mahigit 500 milyong piso na ang kinita ng film festival ngayong taon. At madaragdagan pa yan dahil showing pa rin ang 10 pelikula hanggang sa January 7. Ilan sa mga pinipilahan sa sinihan ang Gomburza at Penduko. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, nauwi sa katatawanan ang pagsalubong sa bagong taon ng iba nating kapatid. Gaya ng isang netizen na umorder ng Happy New Year balloon online pero ang dumating na set, Happy New New. Biro niya, swap daw sa nakakuha ng Happy Year. Agad namang sumagot ang isang netizen na merong Happy Year balloon. Ito na raw ang hinahanap niya. Pinutok naman ng batang ito ang number 2 sa 2024 kaya siya muna ang pumalit para mabuo ang display. Back to 2004 naman ang balloons na ito dahil nadoble ang 0. Para-paraan naman ang isang ito na dahil walang 0, letter Q ang ginamit para sa 2024. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita sa ngalan ni Ed Linggao. Ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi.